Late kami dito sa Canada. Pakinggan nyo, sana magustuhan nyo yung album. Ayan, kahit pa paano medyo marami-rami ng viewers. Hintay lang tayo kahit 4K. Kung aabot ng 4K. In 2 minutes. Collab naman next time. Alam nyo, gusto ko rin mag-explore with other artists. Pero we barely had time for ourselves eh. Parang kami nga, hirap na hirap. iShowSpeed, oo, tuwan-tuwa ko yung iShowSpeed. Alam mo, habang nagla-live kami kahapon sa Kalakal, meron sa phone sa side na pinapanood namin yung live ni iShowSpeed. Yung nakaangkas siya sa motor. Tapos minamagayway niya yung flag ng Philippines. Tapos si Raulo rin talaga mga Noipi, no? Nung kumakain siya ng siopaw, nagmamamiyaw-miyaw yung mga tao. Nilawa niya talaga yung siopaw. Si Raulo, ang putik. But, hopefully, nag-enjoy si Speed dito. Pinagtitripan siya ng mga tao. Pero grabe, no? Parang in a few minutes, ang dami niya agad subscribers. Galing. Very influential. Oo nga, nag-comment siya sa live niya. Sabi ko, papuntahin niya sa Wanzi. Papuntahin mo dito sa Wanzi office. Mag-content tayo. Hindi yata niya nabasa. Pero ayun, yung reason talaga ng nag-live si Pablo ngayon, kaya nag-live si Pablo ngayon, ay 3.9 na, isa na lang, hintayin na natin. 100 na lang. Mayroon na namang inhit dito sa pamamahay na to kahit kapon na lahat. Ano ba sa'yo good to raise Pablo? Ano daw? Anong basahin mo? Anong basaya? Saan na nawala? Ang bilis naman kasi. Paas. Wala, hindi ko na nabasa. Ilan songs ang ano daw? Pagbabalis. Anyway, the reason why nag-live si Pablo ngayon kasi nga syempre sasalubungin natin yung album release ko. I'm happy na finally marirelease na siya kasi sobrang stressful nitong month na to. By the way, those two albums, I worked on it for a month. I guess parang approximately a month or a little over. Pero I think less than a month or a month. 4 weeks. Kasi nag-start ako gawin yung album January, February, March, April, May, August. Late August, siguro mga August 26 nag-start ako gawin yung album. Tapos while having kaliwat kanan events, ginagawa namin siya. So by the way, katulong ko nga pala si Josue, mga kapatid ko dito sa album to. Lahat ng kanta dito, katulong ko siya. Except, syempre, yung mga hindi. Pero, shoutout kay Josue kasi talagang ang laking help. Lalo na kapag lumalabas ako ng bansa, siya nag-aayos ng kanta. Pero even though for this album, Alon, in English, ano ba yung Alon? Ano ba yung Alon in English? Waves, diba? Tama ba yung caption ko? Waves don't die. Waves don't die. So, ano ba yung sasabihin ko? Kalimutan ko agad. So, itong album na to, Alon, even though yung mga kanta dito, nasulat ko na siya before, pinagtrabahuan namin yung arrangement from scratch. So, kung ano man yung narinig nyo before, hindi na yun yung maririnig nyo.
Except from other things. Pero, hindi na rin yun eh. Hindi na rin talaga siya. Tapos, syempre, may mga lyrics ako nang pinalitan kasi I feel like ang tagal na kasi na nasulat ng kanta, so I feel like nag-mature din ako in writing. So medyo pinalitan ko yung sulat niya. Ano pa ba? Ano ba yung mga kanta dito? And also I did some new songs. Ayun, so sana magustuhan nyo. Pero kasi 'di ba, 2-part album nga yung ilalabas ko, isang Laalon at isang Laon. So isang in English, Waves, tapos Laon is parang In Time. So yung main theme ng naging sino to? Yung main theme ng Alon. Patayin na nga natin ito. Nanonood kasi ako ng Big Bang Theory ulit eh. Alam niyo naman pag patakbo ko lang to. Yari, may nag-flag na naman sa akin dahil nga sa... Alright, dito tayo. So, weird. Yung bangs. Ang tawag dito, yung Alon, most of the songs, I think all of the songs, yung main theme is, ano ba? Ano bang main theme? Basta mostly sad songs. Parang nasa melancholic side. Meron din parang frustration, venting out frustration. Ayun, parang ganun yung main theme niya. Kaya medyo heavy yung album. Kaya Alon din yung naging title niya kasi Wave. Parang challenges, ganun. Alon. Tapos yung Laon, hindi naman siguro secret na. Pero yung Laon, most will be a brighter side. Kumbaga, Laon, kalaunan, In Time, katulad din ang sinabi ko last time sa podcast namin. Yun nga, yung favorite kong verse na Romans 8:18 na parang lahat ng pain, lahat ng challenges, lahat ng siguro naharap mo ngayon na mabigat, in time magiging okay din. So parang yun din yung naging inspiration ko sa paggawa ng album. So yeah, I'm excited also for Laon, pero I like to celebrate Alon now kasi some of the songs there were written years ago, and I'm just happy na finally I'm going to be able to release it na officially. Also, some of the song very talagang close to heart yung songs ton. Medyo heavy talaga, serious and heavy, and hopefully magbigay siya ng comfort sa maraming tao. Alam ko hindi madali yung mga ganong tema, hindi magandang pagdaanan, pero I'm just sharing it to people. Hopefully mabigyan sila ng inspiration and motivation in life in general. Alon, ano pa ba mga pwede kong tanungin? Sorry, ang bibilis kasi ng comment. Gusto ko sana magbasa ng what do you call this, comments for mga tanong nyo. Anong fave song ko sa Alon? Wala. Hindi, wala. Lumalalim na naman ang gabi. Yeah, when I was making the album, actually hindi ako makapili kung ano yung paborito ko. Kasi each song gives me a different emotion. Kahit pa sabihin magkakapare sila ng tema, pero iba yung bigat, iba yung level. Tas parang may mga layers ako kang tinatamaan na magbibigay siya yun ng different attachment dun sa song. So iba rin yung tunog niya.
hopefully magustuhan nyo talaga kasi talagang pag pinapakinggan ko siya, mabigat yung feeling. Pero, yeah, it's enjoyable. Maraming salamat. Meron bang MV? Di ko sure eh. Yes, it will be available on Apple Music. So, yung music is distributed by DistroKid and most, if not all ng music platforms, alam ko, it will be distributed. In-avail ko rin yung store maximizer na kapag may bagong music platform, i-upload nila yun doon and it will never be deleted. So, yeah. I guess, dahil sa wala. Lumalalim na naman ang gabi, hudyat nito'y pamamalagi sa gunita ng pagsisisi. Di ko maintindihan ang bigati. Bakit wala yung title? Kasi originally question mark. Yun talaga yung title nun. Since parang yung word na wala yung makakapag-describe talaga nung ano. Kasi it feels like yung gusto mo maging non-existent, wala kasi hindi mo mapaliwanag yung nararamdaman mo. Wala kasi parang hindi ka nakikita ng iba. So, instead of giving it a title na question mark, ang hirap naman kasi natatanungin ka, anong title ng kanta? Question mark. So, they will type question mark. Hindi wala na. Anong title ng kanta? Wala. Hindi lalo sila nahirapan. Hindi nila alam kung ano